Hello guys, so good morning. Alright, so ngayon, pag-usapan natin paano nga ba mag-bypass ng password sa laptop or sa desktop. Basta Windows operating system siya. For example, Windows 10, Windows 11. So ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-bypass. This is a type of hacking kung paano natin ma-access yung files, kung ano ba yung laman ng laptop, ng desktop. Kahit hindi natin alam, pwede nating tanggalin yung kanyang password. So take note, this tutorial is a kind of hacking. So ayaw ko naman sanang ituro ito, pero due to high demand, gagawin natin. So ito na. So ano yung pinakang una natin gagawin? For example, meron tayo ditong laptop. Ayan. Power on the laptop. Antayin lang natin guys. So yung may mga common problem kasi na sabihin natin nag-login ka, then hindi na ina-accept yung password mo, ganon. Or sabihin natin yung jowa mo, duda ka na. So, sa tingin mo, mayroon siyang files na tinatago sa laptop niya, sa desktop niya. Then, mayroong password. Ang tanong, paano natin yung ma-access? Diba? So, pinaka-the best doon, tanggalin yung password. Paano ba yung gawin? Eto. Antayin lang natin. Just a few seconds, then mag-uumpisa na tayo. So, sample natin to. So, ito, pinaayos natin to ni customer. So, gagawin ko na to ng vlog para at least ma-inform kayo, alam niyo kung ano yung gagawin. Ayan. So ito, hindi alam yung password or I mean, something like paulit-ulit ng na-login yung password, then mali-mali. So, ganun yung nangyari. So, for example, yung password daw nito is small say cn. Try nga natin. Say cn, then enter. Then, yan yung problema, guys. Alright. So, this password is incorrect. Try again. Hanggang sa ano. So, paano ba natin tatanggalin yung password? Ganito lang yung kasimple. Dapat mayroon kayong USB flash drive. And, dapat ito, bootable flash drive siya. Ibig sabihin, meron siyang Windows 10 or Windows 11 operating system. So, paano ba mag-create ng bootable flash drive? Meron ako niyang video. Hanapin niyo na lang sa playlist sa computer. Alright? Ayan. So, insert natin to sa USB port. Ayan. So, pag na-insert na natin, ang gagawin natin dyan, mag-re-restart tayo. So, restart. So, pag nag-restart na guys, or for example, nag-block na siya, magpe-press kayo ng F2 o kaya delete. Ibig sabihin ng F2 or delete, yan yung shortcut or function key para makapasok tayo sa BIOS setup. Yan yung purpose niyan. Ano po? Most commonly, kapag Acer F2 yan, kapag HP naman, skip. Kapag Lenovo, F7. So, ano yun na lang, So, basta nandyan lang yan, F2 o kaya delete, pinakang common gamit yan para makapasok tayo dito sa tinatawag nating BIOS setup. Ayusin lang natin camera. Yan na. Aha. Visible ba yan? So ngayon, since kinabit na natin yung flash drive natin, if first boot natin siya, let's move to boot option. Then eto, andyan. So yung dyan, dati naka-first boot yan is Windows Boot Manager. So ngayon, i-first boot natin yung USB, HDD, USB. So yan guys. Medyo malabo Ayun. So, first boot natin yung USB or yung pangalan ng flash drive nyo. First boot nyo yan or boot priority under boot priority order. So, dapat naka number 1 siya.
Then from that, sundin lang yon, use up arrow, down arrow, then F6 to move up, then F5 to move down, then skip to skip the menu. Ngayon, let's proceed to exit. Exit saving changes. So, yun yung susundin natin. Ibig sabihin, mag-exit tayo, then automatically isi-save yung ginawa natin or yung pag first boot natin ng flash drive. Then, doon na yun mag-uumpisa or doon na mag-boot yung ating computer. Alright, so yan. Press enter, then yes, enter, and that's it. So, lalabas na yan dito, guys. Antayin lang natin. Alright. So, yan. Loading na siya, guys. So, this is Windows 10 operating system. Yun, nasa bootable flash drive natin. Then, eto daw, yung operating system daw ng laptop na to is Windows 11. Tingnan natin kung applicable ba yon. Pero sa tingin ko, pwede naman. Naantok ako, guys. Okay, so actually napakadaming trabaho eh. Working the whole day. Yan. So, yan, nagdrama pa. Alright, so medyo malabo. Ano nyo na lang. Then next, sundan nyo na lang sinasabi ko. Then dito, i-click natin yung or select natin yung repair your computer. So, hindi install now ha. Repair. Click natin yan. So, wait lang. Yun, tinurn off ko lang yung ilaw para at least mas kita natin. Medyo maliwanag kasi may bintana sa back part ng sa likodan, So, kaya may medyo Anyway, so let's continue. So, dito guys, select natin yung troubleshoot. Then, advance. Under advanced system recovery image. And click nyo lang. Then, Windows 10 operating system. So, sabi Windows 11. Ayun. So, Windows 10. Okay, tama-tama. Windows 10 naman pala to. Okay, click natin yan. So, dito, nakalagay dyan, re-image your computer. Retry, cancel. So, dito, close lang natin yan. Or cancel. Then, from here, click next tayo. Click next. Alright. Right, so from that part, let's move to advanced, install a driver, and click OK. So yan, so from here, select natin yung this PC, double click, then hanapin natin kung saan ba naka-install yung Windows. So meron tayo dito, Acer C. So, yung Windows 10 64, Office 10, July. So, yan yung flash drive natin. Then, UEFI, flash drive natin yan. Boot X, CD. So, nandito sa Acer C. Okay, double click natin yan. Then, Windows, double click. And, so, hanapin natin yung System32 folder. Right. Hanapin natin System32. Alright. Ito na siya, guys. So, meron tayo dyan, System32, System Application, System Resources, System Temp. So, dito tayo sa System32. Double-click natin yan. And, under this System32 folder, hanapin natin yung file na utilman. Alright. Medyo mahirap to utilman. Alright. Ito yung utilman. Okay. So, right click the utilman file. Right click. Oh, wala tong right click Right click, hey.
Wala. Wala ba itong right click? Sige, gamit tayo ng mouse. Okay, nagkabit lang tayo ng mouse. Then right click. Then rename. So, nag-highlight na siya. Ito, copyin mo muna. Right click, copy. Then palitan mo siya ng file name na utilman1. So, lagyan nyo lang ng 1 sa unahan. Then, enter. Okay, so inulit ko lang guys ha. So yan, utilman1. Ang gagawin natin dito, press natin yung F5 para ma-refresh. Yung pa din, enter. Okay, cancel. Cancel na natin, naulit na kasi. Then F5 tayo para ma-refresh. Then tingnan natin kung talagang napalitan na yung file name niya, utilman into utilman1. So, U. Nawawala na. Okay. Utilman. Ayun. So dito guys, napalitan na natin siya or nagbago na yung kanyang file name utilman1. Alright. Okay, next move natin. Hanapin natin dito yung CMD command. CMD, letter C. Alright, CMD. Ito na siya guys. So, dito, right-click natin, rename. And, i-right-click natin to, paste natin yung kinapi natin na file name, which is utilman. Paste. Ayan. Then, press enter. Then, press F5. Then, check natin ulit kung talagang napalitan yung CMD natin into utilman. Okay. Nasa ano na siya? W. Nasa U. Okay. Utilman. Na command prompt. Alright. So, nandito na yung command prompt natin na utilman. CMD, ginawa natin siyang utilman. Then, yung ano naman natin, pinalitan natin into utilman1. So, dapat magkasama na sila, dapat magkasunuran na sila. Alright. Alright, so, since na-rename na natin yung dalawang file under System32 folder, so, i-close na natin yung mga open application. So, yan. Okay natin yan. Close, then cancel, then close. So from here, continue tayo and continue, exit and continue to Windows 10. Yan yung isa-select natin. Right? Tingnan natin. So, antayin lang natin. Loading pa siya, guys. Alright. So, since bumalik siya dito, close natin yan. Close. Or, unplug muna natin yung ating flash drive. Tanggalin muna yung flash drive. Then, ito. Yes.
Then, F2, delete ulit tayo. Pasok ulit tayo sa BIOS. Depende kasi yan sa settings, ano. So, sinusunod kasi nito talaga yung kung ano naka-first boot. So, lagay natin, i-first boot natin yung Windows Boot Manager. F5 tayo, guys. I mean, F6 para mag-move up siya. Then, press F10 or kaya you can move to exit. Then, save and exit. Yan po. So, yun. Then, mag-load na siya into Windows. Alright, so antayin lang natin. Medyo mabagal siya, guys. Ayan. Press enter. So, maghahanap na ulit yan ng password. Okay, so yan. Hihingi ulit siya ng password. Yan. So, wala. Kasi hindi talaga natin alam. So, ngayon, yung gagawin natin, dito tayo sa ease of access. Click natin yan. Then, naka-CMD tayo. CMD or command prompt. And, so from here, yung command na gagamitin natin is net user. Type tayo ng net space user. Then, press enter. From here, lalabas lahat ng user na meron tayo. So, nakalagay dyan, administrator, default account, guest, then, ano ba yun? CNK, ZCN. So, ito yung mga available accounts na ma-access natin dito sa laptop na to. So, yung gamit nga natin kanina na account is ZCN. So, ngayon, pipiliin natin kung ano ba yung account na in-access natin or ina-access natin kanina na hindi natin ma-access due to password or incorrect password. So, yan yung ZCN. So, dito, type tayo ng net space user space yung account ZCN space asterisk. Yan. Alright. Asterisk siya, guys. Then, press enter tayo. Then, lalabas dito, type a password for user. For the user. So, since tatanggalin nga natin yung password, pwede naman tayo maglagay ng bagong password. Pero ang pinaka-the best niyan, tanggalin na lang natin. So, press enter na lang tayo. Yan. Retype the password to confirm. So, yung gagawin natin dito, wala tayong itatype na password kasi hindi na natin papalitan. Ang pinaka-purpose natin, tatanggalin natin yung password. Press enter na lang. And, that's it. The command completed successfully. So, pag natapos na yan, guys, pwede na tayo mag-exit. Right? So, type tayo, exit. And, enter. Alright. Then, ayun. So, ito, password. Tingnan natin kung nawala na yung kanyang password. So, click or hit enter na lang tayo. And, ayan, tingnan natin. Parang ano eh. May mali ba ako? Wala naman ata. Ayan. So, tinanggal natin yung password. Ano? So, pwede naman tayo magpalit ng password kasi minanipulate na nga natin eh. Para din naman yan election. Kung gusto mo manalo, kailangan i-manipulate mo. Okay. So, let's talk about
election, itong nakaraan lang, actually napakadali lang ma-manipulate eh. Parang ganito lang naman yan eh. Ayan o, di ba? Na-access na natin, then tatanggal natin yung password. Di ba? Ang galing. Alright. So, that is one way of hacking, guys. So, kung mayroon kayong laptop, hindi ko naman sinasabing magnakaw kayo ng laptop, then kung may password, gawin nyo to. Hindi, ayaw kong gawin. Wag nyong gagawin yan, ha. Wag. Just in case lang nakalimutan yung password or may lumapit sa inyo na hindi alam yung password ng kanyang laptop, or sabihin natin na PUK, or sabihin natin hindi na ina-accept yung password, then ito na yung best solution, guys. What you need to do is to watch this full video. Sundan nyo na lang yung ginagawa ko, then ganun lang yung gagawin ninyo. Basta ang importante dyan, dapat mayroon kayong bootable flash drive. Kung wala naman kayo, panoorin nyo yung kung paano ba mag-create ng bootable flash drive, then saan nga ba nakakapag-download ng bootable installer, Windows 10 or Windows 11 operating system. Then, ang gagawin nyo, puntahan nyo lang yung aking playlist, then panoorin ninyo kung paano yung gawin, then eto, sundan ninyo, then that's it. Diba? So, from that, hindi ka na magtataka, ganito, gano'n. So, you can do it in your own. What you need to do is to follow the process, then that's it. Thank you and good luck. Sana may natutunan tayo, guys. Peace out!